Panoorin natin ito. Alam mo ba ibig sabihin ng semi-automatic? Pag isang kalabit mo, mga 1,000 ang lalabas na bala mo. Oo. Kaya pag ikaw ang target mag-isa, wala. Pati ulo mo, mawawala. Paano? Okay, so let's get straight into it, no? Misinformation siya. Mali yung explanation kung ano ba ang semi-automatic at I feel na exaggerated yung pagpo-portray sa rifle sa video na iyon. So, let's take this time para i-discuss ang pagkakaiba ng semi-automatic and fully automatic para na din malinawan ng ibang hindi pa masyado pamilyar dito. Ang semi-automatic ay isang kalabit, isang putok. Isang kalabit, isang putok. Kagaya nito, ito ay isang semi-automatic. Isang kalabit, isang putok, isang kalabit, isang putok. Ang fully automatic naman ay patuloy itong magfa-fire hanggat hindi mo binibitawan ang trigger. So, yung nabanggit sa video na Ng semi-automatic, pag isang kalabit mo, mga 1,000 ang lalabas na bala mo. ay mali. Hindi pareho ang fully automatic at semi-automatic. Ngayon, ano ba ang pinapayagan sa sibilyan ayon sa ating batas? Ito ang ayon sa Republic Act 10591 na pinublish noong 2013 pa. So, hindi na ito bago. Firearms that may be registered. Only small arms may be registered by licensed citizen for ownership, possession, and concealed carry. So, ano ba yung tinutukoy na small arms dito? Small arms refer to firearms intended to be or primarily designed for individual use, that which is generally considered to mean a weapon intended to be fired from a hand or shoulder, which are not capable of fully automatic burst of discharge. So, ibig sabihin, ang semi-automatic or semi-automatic ay pwede sa civilian as long as hindi siya nag-exceed sa caliber 7.62. Dahil ang firearms na may fully automatic and or nag-exceed sa caliber 7.62 ay considered as a light weapon. At sinasabi sa ating batas, a light weapon shall be lawfully acquired or possessed exclusively by the AFP, the PNP, and other law enforcement agencies authorized by the President in the performance of their duties. So, ang semi-automatic rifles na hindi naman nag-exceed sa caliber 7.62 tulad ng mga ito at ito ay pwede sa civilian. However, I believe nung nangyari yung giyera sa Marawi ay nagkaroon ng temporary suspension ng sale ng 5.56, 7.62. So, merely binabalik lang sa naaayon sa batas ang nangyayari ngayon. At I think may overreaction lang ngayon. In my opinion lang naman ito. So yun lang naman, no? Hindi tayo nangaaway dito. Mahal ko kayo lahat. Nagbibigay linaw lang tayo sa kung ano ba yung nakasulat sa Republic Act 10591 at sa pagkorek lang sa ilang misconceptions. Salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ako po, si Guns Pinoy.